Hello everyone! Welcome to my channel. This is Engineer Kim. I'm your engineer for today. This is my first vlog and I'm so excited to share with you my new journey as a vlogger and a freelancer. So, samahan niyo ako. Let's go! First, I want to share a quick background of myself about my working experience and what to expect sa mga vlogs ko. Okay, so let's start. Let's go! My name is Kimberly Pascual. I am a licensed mechanical engineer. I graduated at Bulacan State University with a degree of Bachelor of Science major in Mechanical Engineering last 2017. And after kong makagraduate, nag-take ako ng board exam on the same year. So after ko mapasa yung board exam, I enroll myself sa mga short courses like sa AutoCAD. Kasi that time, sobrang confused pa ako. So I'm just really confused. Ano yung field na ipopursue ko kasi sobrang lawak talaga ng mechanical engineering. So, nag-try ako sa design. After ko matapos yung course ko na yun sa AutoCAD, nag-apply ako sa isang design firm. So, as trainee lang ako doon. So, for about 3 to 6 months. So, okay naman yung naging experience ko doon. Marami din ako natutunan. Kasi, pumupunta kami sa iba't ibang planta kasi may mga client. So, titingnan namin yung mga machines, isusukatin, pipicturan. So, ano yung pwede mo ma-recommend, mga suggestion mo. Tapos, kapag nagkasundo na kayo ni clients, go mo na yung design. So, yon. So, after 6 months, I think, I got my first full-time job sa isang food processing plant. So, sa company na yun, sobrang solid ng naging experience ko. Kasi, under ako ng engineering and maintenance department doon. And sa company kasi na yon, you are free to learn. So, pwede kang pumunta sa ibang areas like sa refrigeration, pwede ka sa wastewater, sa boilers, so kahit saan. So, as long as may free time ka and then, syempre, priority mo pa rin yung talagang trabaho mo, di ba? Kasi sobrang lawak ka ng pwede mong matutunan doon. So, nung time na yon, na-assign ako sa mga machines. So, nagkaroon ako ng background sa mga engineering materials kasi ako yung nagre-receive nun, nag-inventory, mga ganun. So, sa mga engineering documents, so, sa mga monitoring. So, ibang nabanggit ko, sobrang daming areas nun. So, lahat na yon, minomonitor ko mga documents nila. So, yung mga monitoring nila, let's say, sa refrigeration, may sarili-sarili silang monitoring doon. So, na-expose ako sa mga audits. So, yun ang pinaka-stressful part para sa akin that time, yung audit. Kasi, marami kasing audit yon kasi nga, di ba, lalo na pag food. So, sobrang higpit talaga sa mga certification, gano'n. So, enjoy naman siya kasi nga, na-experience kong makipag-usap sa ibang tao, mga ganun. So, aside from that, na-experience ko din na mag-hands-on. So, that time, nagbabaklas ako ng mga motor, induction motor, na-try ko yon. So, nagpipihit-pihit ako ng mga tornilyo doon, napapalit ng mga parts ng mga machines. Kasi meron kaming preventive maintenance. So, may weekly, may every 6 months, merong 1 year. So, depende sa kung ano yung mga needs natin. So, usually, every Saturday talaga, merong preventive maintenance doon. Kaya, for me, on my own opinion lang naman to, mas maganda is mag-start talaga tayo sa mababa. Kasi, dun ka matututo eh. So, matututunan mo lahat ng paano nangyayari yung isang bagay. So, let's say, yung machine, ano mang working principle ng machine na to. So, kaya mabubuting-ting mo siya, mabubusisi mo ng pakunti-kunti. Kaya, doon pa lang, matututunan mo na siya kung paano ang working principle niya. So, kasi ako nag-start lang din ako sa ganun. So, tiyaga-tiyaga lang tayo kasi sobrang hirap talaga magka-experience. Siyempre, fresh graduate ka eh. Wala kang alam sa actual, di ba? Ang alam mo lang talaga yung mga inaral mo, mga fundamentals, mga theoretical, natutunan mo sa school. Pero yung application sa work talaga, doon mo talaga siya matutunan. Kaya, kailangan mo ng mahabang pasensya talaga pagka gusto mo ma-improve ka, gusto mo mag-level up ka. So,
kailangan mo talaga yon. Be patient talaga lagi. Then, yun lang. So, yun yung mga naging experience ko sa company na yun. So, I think 3 years ako doon nag-work kasi naisipan ko mag-abroad. So, that time. Kasi, syempre, alam mo naman na as a beginner, so, sobrang curious tayo. Gusto nating mag-try ng iba. So, gano'n lang nangyari sa akin. Nag-try ako ng iba. So, now, I am currently working sa isang semiconductor company here in Taiwan. So, ano na ako, almost 3.5 years na ako dito nagwo-work. So, sobrang magkaiba talaga yung sistema sa atin, sa Philippines, kumpara dito sa Taiwan. Kasi, dun sa naging work ko sa food processing plant, doon may free time ka talaga. So, you are free talaga na aralin yung ibang mga areas. So, dito kasi, kung saan ka nilagay na area, so doon ka lang mag-i-stay. So, let's say, nasa department ka ng QA. So, doon ka lang sa QA. Hindi ka pwedeng lilipat ka pa sa iba. Sama ka sa ibang mga operators. Parang gano'n yung tatanong ka sa ibang mga department. So, hindi gano'n dito. So, magkaiba. So, sobrang na-culture shock din naman ako kasi ibang naging experience ko dun eh. Pinakamahirap na naging experience ko dito is yung sa language. Kasi ang hirap aralin kasi ng language nila kasi Mandarin, so Chinese. So, syempre, wala naman akong background doon. Ang alam ko lang English, di ba? So, syempre, di naman din lahat nag-i-English dito. So, kahit man sa ibang country, hindi lang naman dito sa Taiwan. So, marami ding mga countries na hirap silang mag-English. So, syempre, mag-a-adjust tayo dyan pa konti-konti in process, step by step, syempre. Makakaintindi ka naman ng kahit pa konti-konti lang. So, as long as may mga progress, kahit sobrang liit niyan, so, very good yon, maganda yon. So, yun lang yung mga naging experience ko. And then, yun, naisipan kong mag-freelance. So, pero by the way, sa Philippines pa lang, nag-try na ako mag-freelance kasi I think, magti 3 years na ako nag-freelance. Pero, dito ko siya mas natutukan dito, nung nasa Taiwan na ako. Kasi nga, syempre, iba ang culture sa atin kasi pag out mo sa work, marami ka ng mga friends, kung ikaw talagang palakaibigan na tao. So, paglabas mo pa lang sa company mo, aayain ka na kahit saan, di ba? So, yung time mo doon is wala. Hindi ka nakapag-aral ng ibang ibang gusto mong aralin. Unlike dito kasi, pagka-out mo sa work, so, pagkapahinga mo, tapos syempre, marami kang free time na maiisip mo. Kung ano mang mga gusto mong aralin, gano'n. Marami kang free time. So, by the way, night shift ako dito. So, kaya medyo challenge din siya sa pag-freelance ko kasi syempre yung client mo is magkaiba naman kayo ng oras, di ba? So, kung night shift ako, galing ako sa work ng gabi, tapos sa umaga, dapat matutulog na ako, di ba? Pero, sa iba, yung umaga, sa client, yun pa lang yung start ng araw nila, di ba? So, hindi conflict. Pero, syempre, ginusto ko to, kailangan ko mag-adjust. Syempre, hindi naman all the time ganun. May mga rest day naman dito. Usually, 2 days naman ng rest day. So, makakapahinga talaga. So, pwede mo naman kausapin si client na mag-schedule tayo ng gantong araw para mag-usap, gano'n. So, pwede naman yun. Applicable naman yun. So, yun lang. So, yun lang mga naging working experience ko. And then, last is what to expect sa vlog ko. So, sobrang dami. Sobrang dami tayong pwedeng mapag-usapan sa vlog, sa journey ko as a vlogger. So, syempre, unang-una na dyan is marami akong pwedeng i-offer sa inyo na mga services. So, like sa mga design. So, design and mga components design, sa mga machine parts. So, like sa gears, bearings, housing, shaftings. So, madami tayong pwedeng i-customize, parang ganon. Custom part design, so isa yon. So, meron tayong mga engineering drawings, bill of materials. So, madami. And then, so sa mga susunod na videos ko, meron din tayong mag-offer din ako ng mga tutorials
sa CAD design. So, kung paano ba ginagawa ko sa pagdodrawing, ano ba ang mga step by step ko na ginagawa. So, ito, meron ako ditong inaaral ko pa siya kung paano ko siya i-drawing kasi medyo complicated siya kasi marami na siyang parts. So, aside from that, meron din tayong Q&A segment. So, kung meron kayong mga questions about sa design, mechanical design, or sa mga gusto nyo lang malaman, kasi syempre curious tayo, kailangan nyo, may gusto kayong malaman, so pwede kayong leave ng message nyo sa comment section, or you can direct na mag-message sa akin, or pwede nyo rin akong i-email. So, lahat naman ng accounts ko is ilalagay ko dyan sa description para lahat yon kung saan nyo prepare na gusto nyo akong kausapin. So, pwede naman kayo mag-send ng message sa akin. So, medyo depende pala kung medyo may matatagalan akong mag-reply kasi yun nga, minsan nasa work tayo. Pero, I'll try my best na ma-replyan agad kayo. Okay, so ano pa ba? So, aside from may Q&A segment, so, i-share ko rin sa inyo yung mga career paths ng isang mechanical engineer. So, saan ba, ano ba ang pwede nating pasukin na career. So, madami pa basta any topics na related sa mechanical engineering, itatalakay natin yan. So, wag kayong magsasawang manood. So, ayun, mga ka-engineers, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Any topics about mechanical engineering, about sa journey ko as mechanical design engineer, lahat. Step-by-step process tayo. Bibigyan ko kayo ng mga tutorials. So, keep in touch lang mga ka-engineers kasi marami akong i-uploads pa. So, for now, gusto ko lang munang i-introduce yung sarili ko, kung sino ba ako, saan ako nag-aaral. Para may idea kayo sa akin kasi syempre, paano kayo magtitiwala sa akin kung wala man lang kayo idea kung sino ako, di ba? So, yun lang. So, thank you for the time na pinanood nyo tong first video ko. So, sobrang thankful ako kasi pinanood nyo ako and nag-alat talaga kayo ng time para mapanood tong first video ko. So, yun lang mga ka-engineers. So, see you sa mga next vlogs ko pa. Marami pa tayong pag-uusapan. So, kung meron kayong mga questions, so lagay nyo lang sa comment dyan. Comment lang kayo dyan. And kung meron kayong gustong pag-usapan natin, so pwede din yon. Mag-comment lang kayo dyan. So, you are free kung ano yung gusto nyong i-topic natin. So, marami pa. So yun lang muna. So, please subscribe, follow sa mga social media account ko sa YouTube, TikTok, Facebook page, sa Facebook account ko. So, ilalagay ko siya sa description para click na lang kayo ng click para hindi na kayo mahirapan. Thank you very much guys and have a nice day. Thank you again for watching my first video. So, please keep safe kayo dyan guys. So, thank you. Bye-bye.